Pang pag-aaralan ngayong araw nito is all about the life of the Shunammite women, which is located in 2 Kings chapter 4 verses 8 to 37. Dito, at sinabi niya sa kanyang asawa, narito ngayon ang aking nahahalata na ito isang banal na lalaki ng Diyos na dadaan sa ating palagi. Sa 10, sinasama ko sa inyo na tayo'y gumawa ng isang maliit na silid sa pader at ating ipaglagay siya roon ng isang higaan at ng isang dulang at ng isang upuan at ng isang kaldero, at mangyayari pagka siya'y dumarating sa atin na siya'y papasok doon. At nangyari isang araw na siya'y dumating doon at siya'y lumiko na pumasok sa silid at nahiga roon. At sinabi niya kay Gizi sa kanilang lingkod, tawagin mo ang Sunamitang ito. At nang matawag niya, siya'y tumayo sa harap niya. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo ngayon sa kanya, narito, ikaw ay naging maingat sa amin ng buong pag-iingat na ito. Ano nga ang magagawa sa iyo? Ibig mo bang ipakiusap kita sa hari o sa punong kawal ng hukbo? At siya'y sumagot, ako'y tumataan sa gitna ng aking sariling bayan. 14. At kanyang sinabi, ano nga ang magagawa sa kanya? At sumagot si Gizi, katotohanan siya'y walang anak, at ang kanyang asawa ay matanda na. 15. At kanyang sinabi, tawagin siya, at nang kanyang tawagin siya'y tumayo sa pintuan. At kanyang sinabi, sa panahong ito, pagpihit ng panahon, ikaw ang kalong ng isang anak na lalaki. At kanyang sinabi, hindi, Panginoon ko, ikaw na lalaki ng Diyos, huwag kang magsinungaling sa iyong lingkod. 17. At ang babae ay nagligi at nanganak ng isang lalaki ng panahong yaon, na ang panahon ay makapihit gaya ng sinabi ni Eliseo sa kanya. At nang lumaki ang bata ay nangyari isang araw, umalis na patungo sa kanyang ama sa mga manggagapas. Ang kanyang sinabi sa kanyang ama, ulo ko. At sinabi niya sa kanyang bataan, dalhin mo siya sa kanyang ina. 20. At nang kanyang makuha siya at dalhin siya sa kanyang ina, siya'y umupo sa kanyang tuhod hanggang katanghaliang tapat, at nang pagkagayoy namatay. At siya'y pumanhik at inihiga siya sa higaan ng lalaki ng Diyos, at pinagsarhan niya ng pintuan siya at lumabas. 22. Ang kanyang dinaingan ang kanyang asawa at nagsabi, isinasamo ko sa iyo na iyong subuhin sa akin ang isa iyong mga bataan at ang isa sa mga asno upang aking takbuhin ang lalaki ng Diyos at bumalik ulit. At kanyang sinabi, bakit paroroon ka sa kanya ngayon? Hindi bagong buwan o sabat man. Ang kanyang sinabi, magiging mabuti. 24. Nang magkagayoy, siniyahan niya ang isang asno at nagsabi sa kanyang bataan, ikaw ay magpatakbo at magpatuloy. Huwag mong pahinain ang pagpapatakbo sa akin maliban sabihin ko sa iyo. 25. Sa gayon yumaon siya at naparoon sa lalaki ng Diyos sa bundok ng Carmelo, at nangyari nang makita siya ng lalaki ng Diyos sa malayo na kanyang sinabi kay Gizi na kanyang lingkod, narito, nandoon ang Sunamita. Tumakbo ka, sinasamo ko sa iyo ngayon. Nasalubungin siya at iyong sabihin sa kanya, mabuti ka ba? Mabuti ba ang iyong asawa? Mabuti ba ang bata? At siya'y sumagot, mabuti. At nang siya'y dumating sa lalaki ng Diyos sa burol, siya'y humawak sa kanyang mga paa at lumapit si Gizi upang ihiwalay siya. Ngunit sinabi ng lalaki ng Diyos, ito po si Eliseo, bayaan siya sapagkat siya'y namamanglaw at inililihim ng Panginoon sa akin at hindi sinalaysay sa akin. Nang magkagayon, sinabi niya, ako ba'y humiling ng isang anak sa aking Panginoon? Di ba sinabi ko, huwag mo akong dayain? 29. Nang magkagayon, sinabi niya kay Gizi, bigkisin mo ang iyong mga balakang at tangnan mo ang aking tungkod sa iyong kamay at yumaon ka ng iyong lakad. Kung ikaw ay makakasalubong ng sino mang tao, huwag mo siyang batiin, at kung ang sino man ay bumati sa iyo, huwag mo siyang sagutin, at ipatong mo ang aking tungkod sa mukha ng bata. Inutusan niya po si Gizi na ipatong yung tungkod sa mukha ng bata para mabuhay yung anak ni
ng babaeng Sunamita. Sabi rito, at sinabi ng ina ng bata, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. At siya'y tumindig at sumunod sa kanya. At si Gizi ay nagpauna sa kanila at pinato ang tungkod sa mukha ng bata, ngunit wala kahit tinig, pakinig man. Kahit siya'y bumalik, na sinalubong siya at nagsalaysay sa kanya, nagsabi, ang bata ay hindi magising. At nang si Eliseo ay dumating sa bahay, narito ang bata ay patay at nakahiga sa kanyang higaan. Siya'y pumasok nga at sinarhan ang pintuan at sa kanilang dalawa at dumalangin sa Panginoon. At siya'y sumampa at dumapa sa ibabaw ng bata at idinikit ang kanyang bibig sa bibig niya at ang kanyang mga mata sa mga mata niya at ang kanyang mga kamay sa mga kamay niya. At siya'y dumapa sa kanya at ang laman ng bata ay uminit. Nang magkagayoy bumalik siya at lumakad sa bahay na parito na minsan at sumampa at dumapa sa ibabaw niya at ang bata'y nagbahing makapito at idinilat ng bata ang kanyang mga mata. At tinawag niya si Gizi at sinabi, tawagin mo ang Sunamitang ito. Sa gayoy tinawag niya siya. At nang siya'y pumaroon sa kanya, sinabi niya, kalungin mo ang iyong anak. Nang magkagayoy pumasok siya at nagpatira pa sa kanyang mga paa at bumukod sa lupa. At kinalong niya ang kanyang anak at umalis. The story of the Sunamite woman in 2 Kings chapter 4 verses 8-37. Si Eliseo po ay isang propeta, no? Prophet and wonder worker of the kingdom of Israel. Eliseo was actually the pupil and successor of Prophet Elijah. Sa atin pong nabasang teksto, mga kapatid, there are 9 biblical things or lessons that we can learn from the Shunammite women. Yung unang verse kanina, mga kapatid, sabi din, there was a notable woman and she persuaded him to eat some food. So, ibig pong sabihin, mga kapatid, yung characteristic po ng Sunamita, nung nakita po niya si Eliseo, what did she do, mga kapatid? She offered some food. What was the characteristic of the Sunamite woman? She is hospitable. Treating our visitors with kindness and generosity. Amen? That is hospitality. So, first lesson that we can learn from the life of Shunammite woman is her service and hospitality. Serve everyone, mga kapatid, regardless of her background and notability. Well, if we connect this in our life as a Christian, are we hospitable? Amen po ba? Or we are just hospitable to those people who can give us back? Application po ito sa ating buhay. Are we hospitable like the woman? Sabi po ng ating Panginoon sa Hebrews 13:16, do not forget to do good and to share with others. So the first lesson that we can learn from the Shunammite woman is hospitality and service. We are encouraged to show hospitality to everyone, whatever the race, color, gender, nationality. Kailangan po maging hospitable po tayo. Lesson 2 na pag-aaralan natin dito, yung recognizing the spirituality of others. Okay? When the Shunammite woman saw Eliseo, she said to her husband, I know that this is a holy man of God. See? She was so enmeshed with the service of God that she was able to perceive a man of God even though he may have been deemed normal into the eyes of others. See? Application na naman to tayo, mga kapatid. Do we recognize those people na malalim po ang kanilang pananampalataya? Kung ang tao o isang Kristiyano nakakita ng isang mananampalataya, okay, na ang kanyang faith ay napakalalim na po sa ating Panginoon, ang ginagawa po ng mananampalataya ay, I don't want that
I don't want the company of that person. Diba? Kasi, pe-persecute niya lang ako yan. Ano yung sasabihin ng isang mananampalataya eh? Pag hindi pa siya nag-grow ng gusto, mga kapatid. Lalong-lalo na po yung baguhan. Okay? But I tell you this, mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga tumanggap po sa Panginoon na hindi pa gaano malalim sa pananampalataya, you have to recognize those people of God. Ano? Bakit po? Why do we need to recognize them? Because they are part of our spiritual growth. Sila po yung bahagi na nagpapalakas ng ating pananampalataya for our spiritual development. Ang gusto po ng ating Panginoon dito, we have teachable heart. Lesson number 3 na makikita natin is yung contentment. Because of the hospitality of the Shunammite women, Elisha wanted to give something in return. Diba? We ought to understand doon po sa konteksto na binasa po natin, mga kapatid, wala pong anak yung babae. Pero hindi po niya hiningi yun sa anak ng Diyos. So, makikita natin, mga kapatid, na kontento po siya. Ayaw ba, mga kapatid? Kontento po ba tayo sa ating buhay? Despite her desire to bear a child, the woman was content with her life and submitted her life to the will of the Lord, regardless of the circumstances. Lesson number 4 sa ating pong binasa kanina, a gift given, then taken away, roots our real faith. After the Shunammite woman gave birth, it happened one day, her son had passed, namatay. However, before mentioning the death of her son to her husband, she sought to run to the man of God and speak to Elisha. Kayo po, mga kapatid, what would be your initial reaction? Pinapangarap mo na magkaroon ka ng anak, tapos biglang babawiin sa'yo ng Panginoon. Di ba? Napakasakit. It is the same or congruent, mga kapatid, doon po sa buhay po ni Abraham. God has commanded him to sacrifice his son. It is the same, di ba? Same. No? Congruent po, mga kapatid, dito po sa buhay po ng Shunammita. If God gave you a child and after some time kinuha rin sa inyo, it's too difficult. But look, mga kapatid, ano po yung response ng Shunammite woman? She seek God with faith immediately. After the death of her son, the Shunammite woman went on with life very carefully and methodically. If these things happen to us, mga kapatid, maybe masasabi natin, sumpahin mo ng Panginoon. Just like the life of Job, mga kapatid. Yun pong spouse ni Job, curse your God. Sabi niya, maybe will happen to us also. Baka ganun din po ang ating sasabihin, mga kapatid. Na sumpahin mo na ang Panginoon mo. Sa buhay po ni Job at sa buhay po ng Shunammite women, they were able to respond properly. Ginawa nila, seek God with faith immediately, went life very carefully and methodically. Can we do this? Kaya natin yan, mga kapatid, because God is with us. Amen. Amen? God who will give us strength, mga kapatid. Siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang po mapagtagumpayan po natin ang mga problemang ating kinaharap. Alam po natin na hindi po madali ito. But if we surrender everything to our Almighty God, He will give us the strength, mga kapatid, to overcome all the trials that we have. Lesson number 5, joy amid the struggle. In verse 26, sa 23 at 26, babalikan po natin yung binasa natin kanina. Si Gehazi was actually commanded by Elisha, no? Kaya ang ginawa niya, inawag niya si Gehazi para salubungin. At ang tanong doon, mga kapatid, sabihin mo sa kanya kung okay lang ba siya
Sabihin mo po sa kanya kung okay lang ba yung asawa niya, kung okay lang ba yung anak niya. Okay? When Gehazi asked the Shunammite woman about her status, about the status of her husband, about the status of her son, what was her response? It was well. Imagine that one, nakakamangha mga kapatid. Patay na yung anak mo, tatanungin ka, you were able to overcome. So we could see here mga kapatid, she had a firm stance and believed that all was well. And this is a testament to her faith. She had a firm stance and believed that all was well. This was a testament to her faith. She did not seek empathy from others, but rather mustered up enough courage to return to the man of God. Sa James chapter 1, verse 2 to 4, sabi, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, you know that the testing of your faith produces perseverance. And that perseverance, mga kapatid, will help you to become mature Christian. Madaling sabihin, ano? Pero we are in that situation, mga kapatid. It's too difficult. But always remember that we have God, mga kapatid. Nagbibigay sa atin ng strength, mga kapatid, kakayahan upang pong mapagtagumpayan po natin ang ating mga pagsubok sa ating buhay. Amen? God is the constant amid the shakiness of the world. 1 Thessalonians 5:16 to 18. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Lesson number 6. Forward and never back. On the way to see Elisha, the Shunammite woman told the man to drive and go forward and do not slacken the pace for me. Never let doubt, fear, or anxiety make you look back. Instead, we should look to the author of our life. He constantly wipes the slate of our lives clean by forgiving our sins. She never let her doubt, fear, or anxiety to stop there, mga kapatid. Rather, she moved forward and never stop. 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. No quit, no surrender. Forward and never go back. Number 7. Ask God questions in prayer. He came to God honestly. So she said, did I ask a son of my Lord? Did I not say, do not deceive me? When we are placed in situations where we may be angry, rather than raging, we should use our voice to converse with God. Be angry and do not sin. It is okay to experience these frustrated emotions, but we must turn to God with these emotions, lest we start to sin. Kasi mga kapatid, kung magwawala lang tayo, okay, pupunta tayo sa kaibigan natin, painumin ka lang ng alak, lalo ka lang magkakasala. Hindi malulutas yung problema. But pag nag-ask po tayo ng question sa ating Panginoon, kailangan we should come to God honestly. Matthew 11:28 to 29. Come to me, all who have labor and heavy laden, and I will give you rest. If we ask God, He will give us comfort. God will provide us answers to our question. God will provide us comfort. Lesson number 8. Humility in thankfulness. After her son opened his eyes, he went in, fell at his feet, and bowed to the ground. Verse 39 of chapter 4, 2 Kings. In humility, we should bow to the Lord in gratitude and thankfulness. When we have experienced immense joy after a weight has been removed from our shoulders, or a problem of ours is solved, our initial reaction should be to glorify God in prayer and give thanks. Kailangan po natin pasalamatan ng ating Panginoon. That must be our first reaction, mga kapatid. If God remove yung tinik po sa ating lalamunan,
Glorify God in prayer and give thanks. Pasalamatan po natin ang Panginoon pag tinanggal na po niya ang tinik sa ating lalamunan. Amen po ba? Humility and thankfulness. We should be grateful, mga kapatid, if God remove the burden that we have. Lesson number 9, this is the last part. New life and new beginnings. As we endure through struggles, we should look forward and continue with our life. Sabi po sa 37, she picked up her son and went out. Job 17:9, the righteous keep moving forward and those with clean hands become stronger and stronger. Looking back at your past is good, but I tell you, brothers and sisters, we cannot change the past. Huwag na nating balikan yan. Alalahanin pwede. Because if we look back at the past, we need to see those people who succeeded in the past and those people who did not succeed in the past. Those people who succeeded in the past, we can apply their ways in our present life so that we will also succeed. While those people who did not succeed in the past, the mistakes that they have, it will become our lesson. New life and new beginnings. Move on, mga kapatid. Conclusion, serve others wholeheartedly with a persuasive and pestering kind of love. Okay? Karoon po tayo ng hospitality. Okay? We should treat our brothers and sisters, or we should treat our visitors or guests with kindness and love. Kindness and generosity. Yan po yung hospitality, yung pagtanggap po natin ng ating mga visitors or guests. Recognize the purity of people spiritually. Kung meron kayong nakita na isang mananampalataya na malalim na sa Panginoon, then recognize that person. He or she is part of your development as a Christian. Amen? Be contented and submit your will to the will of the Lord, for it will always be good. True faith is evident in the presence of adversity. It is a proof we are tested at nananatili tayong nakatayo sa ating Panginoon, then that is true faith. Amen po ba? Amen. Be joyful even amid your troubles. Dito, the Lord will still understand us in our weakest moments. Come to God honestly and ask your questions in prayer, as you would tell your heart's desire to your friend. Likewise, adopt friendly relations with God. So, ang Panginoon po nagbibigay sa atin ng comfort, okay, kalakasan upang mapagtagumpayan po natin ang ating mga problema sa buhay. Okay? Above all, humble yourself before the Lord and you shall see His hand in your right will. Last verse po, mga kapatid. Sa 1 Corinthians 10:13, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make you a way to escape, that you may be able to bear it. Wala pa pong problema na hindi dumating, hindi sugat kakayanin ng tao, mga kapatid. Pagkus, bibigyan po tayo ng ating Panginoon ng kalakasan upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng ating problema. Amen po ba?